Patuloy sa pagbabad trust at approval rating sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Babala tuloy ng isang eksperto, posible maapektuhan nito ang tsansa ng mga pambato ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alili. Sa gitna ng patuloy na bangayan ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte, patuloy din ang pagbaba ng approval at trust ratings nila sa mga nakalipas na buwan. Sa pinakahuling ulat sa bayan, National Survey ng Pulse Asia nitong Nobyembre, nabawasan ng 2 percentage points ang approval rating ng Pangulo. 48% na lang ito kumpara sa 50% noong Setyembre. Bumaba rin sa 47% ang trust rating ni PBBM, habang mas malaki naman ang nabawas kay VP Sara. 10 puntos ang ibinaba ng approval rating niya na nasa 50% na lang. Ang kanyang trust rating bumaba rin sa 49 mula sa 61%. Nung kinonduct itong survey, dito lumabas yung kanyang outburst, no, yung kanyang political meltdown, yung kanyang mga statements against the administration. And among many others, of course, syempre nandito na rin yung mga impeachment cases that were filed against her. Bukod sa Pangulo at sa Vice-Presidente, nabawasan din ang grado ng mga pinuno ng Kongreso. Si Senate President Cheese Escudero bumaba sa 53 at 51% ang approval at trust ratings. Pero mas dumausdos ang ratings ni House Speaker Martin Romualdez. Kapansin-pansin naman sa survey na marami-rami rin ang sumagot ng undecided nang tanungin kung anong ratings ang ibibigay sa 4 na opisyal. Paliwanag ni Professor Calilong, epekto raw ito marahil ng bigla ang pagkakawatak-watak ng unit team. Dahil hindi alam ng supporters nila kung kanino sila kakampi at paano sila magre-react sa batuhan ng issue ng mga Duterte at Marcos. Ang isa pa raw nakakabahala ay ang maagang pagbaba ng ratings ng Pangulo. Kung magtutuloy-tuloy daw kasi ang ganitong trend hanggang sa susunod na taon, hindi malabong maapektuhan ito ang tsansa ng mga manok ng administrasyon sa 2025 midterm elections. Definitely, no. The midterm elections is always a testament both to the administration. No? So whether or not the public has the sabihin na natin the confidence, no, to the president, makikita natin yan dito sa kakalabasan ng ating election. Iginagalang naman ng Malacanang ang opinyon ng publiko base sa survey, pero naniniwala silang hindi nakakahon sa survey ang scorecard ng administrasyon. Kapag ito lang kasi ang pinagtuunan ng pansin, ay mababaliwala daw ang iba pang mahahalagang sukatan ng pag-asenso tulad ng kabuhayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.